sa mga taga Cebu na nalubog sa baha dahil sa bagyong Tino. May good news daw ayon sa mga loyalista. Ngayong araw nagdaos ng situational briefing si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw lang, naku po, ginalit nyo na naman ang isang retired general na si Orlando De Leon sa pinagagawa nyo. Kay dating Pangulong Duterte, pag nabalitaan na may parating na bagyo, naghahanda na. Pero ngayon, eto yung pamamaraan nila. At least good news pa rin kasi may aksyon na gagawin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Okay, nag-meeting-meeting pa sila, nag-uusap-usap pa sila kung anong dapat gawin dyan. Wawang nila lang. O ito, ayon sa balita po, mahiya kayo, mga Nako, galit na po si Retired General De Leon. Hindi napigilan ni Retired General Orlando De Leon ang kanyang pagkadismaya matapos lamang ngayong araw nagdaos ng situational briefing si Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng bagyong Tino. Ilang araw matapos malubog sa baha ang Cebu at kalapit na mga probinsya. Mas nauna pa pumunta yung ICI sa Davao City, di ba? Mas nauna pa, may bagyo, pero pumunta sa Davao City para mag-imbestiga nyo talaga. Sa kanyang official Facebook, kalapit ang ulat tungkol sa briefing ni Marcos Jr., diretsahan niyang ipinahayag. Ito ang sabi ng dating general. Isang pagpupulong ng mga walang silbing opisyal ng gobyerno na hindi maaasahan bago at habang may kalamidad. Ang kawalan ng pamahalaang habang sinasalanta ng bagyo at binabaha ang mga Pilipino ay patunay ng kawalang kakayahan at sa oras ng pagsubok. Mahiya kayo, mga Naku, ginalit na naman. Naku, na real talk na naman kayo. Maraming nag-agree dito sa sinasabi General Orlando De Leon. Kasi naman, dapat kahapon, maraming nag-abang. Ano nang balita? Ano nang aksyon ang ginawa ni Marcos Jr.? Tahimik pa. Ngayon pa lang, di ba? Mas nauna pa yung iba na maghatid ng tulong. Mas nauna pa yung iba na gumawa ng paraan paano matulungan itong mga biktima. Jesus talaga naman. Sa bagay, ganyan talaga galawan nila noon pa. Ang mahirap dyan, habang nagmi-meeting, nagkakamot ulo pa kung anong gagawin nila. O ito, ayon po sa mga netizens na nag-comment po dyan sa balitang yan. Sabi ni Drix de la Torre, kay Duterte parating pa lang yung bagyo, pinaghandaan na. Diyan po nakilala lalo si dating Pangulong Duterte. Hindi nyo masisisi yung taong bayan na hinahanap nila ang pamamaraan ng isang Duterte. Sa tingin nyo, sa susunod na eleksyon, Marcos pa rin ang pipiliin ng taong bayan? No. O ayon dito kay Edith Bilbao, may paparating na bagyo, dapat nagde-deploy na sila ng mga magre-rescue. Sabi ni Jules Bringuela, noong panahon ni Tatay Digong, ayan na naman, masakit sa tainga ng mga anti-Duterte yan. Noon na naman kayo. Noong panahon ni Tatay Digong, bago naman magbagyo, lahat ng departamento ng gobyerno, pinapa-alerto na niya para iwas casualty. Pero sa ngayon, it's too late. Ang response, alam mo naman, ang sarap kayo matulog pag malakas ang ulan. Oo, maghilik-hilik ka pa dyan. Ang sarap matulog. Lalo malamig ang panahon. Tapos maririnig mo yung patak ng ulan. Ang sarap matulog niyan. Pero yung kababayan natin dyan sa Cebu na nabahaan, nag-iiyakan. Kawawa naman. Buti pa si Senator Robin Padilla. Nakikita natin nakaraan pa. Andun. Nag-update po siya sa mga nangyari. Andun siya, pinuntahan niya mismo sa mga lugar na nabaan. At may mga tulong na ginawa po sila. Bagay, good news pa rin naman yan. At least kahit papano, may ginawang aksyon ang ating mahal na Pangulo. Yun nga lang, ayan, late na naman. Pero okay pa rin yan. Sa mga loyalista nga, good news pa rin yan. Talaga naman. Grabe talaga yung kanilang mga galawan. Hindi nyo masisi ang taong bayan na galit na sa kanyang pamamaraan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.